Walang politika po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman natutuwa mga kababayan yung ating Pangulo na sinalubong siya last week. Taga-Naga siya, no? Si dating Vice President Leni Robredo. Pero, mga kababayan, pumunta pa siyang Sorsogon. Tumawid siyang Albay at pumuntang Sorsogon para salubungin yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa inauguration ng Sorsogon Coliseum po. Yun lang ang purpose niya, no? Yun lang ang purpose, mga kababayan, ni Leni Robredo. Afterwards, umuwi na siya papuntang Naga. Yan sabi po ni Senate President Chis Escudero na siyang nag-arrange ng meeting po. It is a first step towards healing. Tuwang-tuwa naman mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang si Inday po, gustong pugutan yung ating, ini-imagine daw niya na pugutan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. gusto pang ipahukay. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nasaan po ang ating Pangulo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa panahon ng calamity? Ito pong pagtama ng bagyong si Christine. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, busy sa pag-asikaso. Habang yung Vice President, mga kababayan, si Inday, busy sa politika. Pati yung kanyang mga supporters, mga kababayan, sige ang hanap po ng diferensya. Hinahanap po yung flood control projects ng ating Pangulong Bongbong. Asa na niya yung mga flood control projects. So sabi nga natin mga kababayan, gusto nilang masolusyonan in just 3 years yung problema sa flooding sa buong Pilipinas. Pero sa 6 years, mga kababayan, na pag-upo ni Digong, yung Davao nga po, yung pagbaba sa Davao, hindi niya nasolusyonan. Yan po ang problema dito sa mga taong ito. Hanap sila ng diferensya sa ating present administration na dati nilang ka-unity. Imbes na sa gitna mga kababayan ng calamity, tumulong na muna. Buti pa si dating Vice President Leni Robredo, busy ngayon sa relief. Yung kanya pong yung kanyang Angat Buhay Foundation. O ngayon, naririnig po ninyo sa paligid, bumagsak na naman po yung malakas na pagulan. Pakita ko po sa inyo. Ayan po mga kababayan, madilim na naman dito po. Madilim ang kalangitan at malakas ang pagbuhos ng ulan. Ngayon, kailangan ba nating isisi ito sa ating gobyerno, yung massive flooding and destruction sa ating paligid? Sabi nga po mga kababayan ng mga observers, hindi lang po dito ito sa Pilipinas nangyayari. Nangyayari din ito sa ibang bansa, sa China, sa Japan, sa Australia, sa Europe, kahit nga po sa Middle East. Yung mga bansa na dati hindi man po binabaha, Saudi Arabia, Abu Dhabi, binabaha na ngayon because of the so-called climate change, global warming. Kaya ito nga po yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan nating pag-aralang mabuti at kailangan natin yung national master plan po. But anyway, pag-usapan po natin ang mga bagay na to, ano yung mga dapat inuuna natin ngayon. Kasi nasa kasagsagan pa po tayo ng calamity. Update ko muna kayo ng mga ginagawang aksyon ng ating gobyerno at mga pribadong mga grupo. But before that mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors.
Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balikan natin mga kababayan yung ating mga issues. Ngayon, bakit ba ganon katindi yung mga pagbaha mga kababayan, lalo na dito sa Albay at sa buong Bicol Region? Sabi po ng Pag-asa, talagang napakatindi yung bagsak ng ulan. Kaya hindi nakayanan ng mga river systems namin dito. You just imagine mga kababayan, based sa data po ng Pag-asa, umabot sa 533 millimeter of rain ang ibinagsak po sa loob lang ng 24 oras. Ganon katindi po. Parang yung langit, nabutas na yung ating kalangitan. Ang normal rain mga kababayan, 321 millimeter in 1 month. Yan ang normal. Sa isang buwan dapat 321 millimeter lang. Yan ang normal po. In 1 month. Take note, in 1 month. Ano nangyari nung kasagsagan dito sa amin ng pagdaan ng bagyong Christine? 533 millimeter of rain in just 24 hours. Yan po yung ibinagsak. Kaya hindi nakayanan po ng ating mga river systems dito sa Bicol Region. Kaya yung mga hindi binabaha na mga lugar, yung SM Naga po, di man yun inaabot ng baha. Yung Bicol Central Terminal, dati hindi man yun binabaha. Almost lahat mga kababayan ng lugar sa Naga. And neighboring municipalities, binaha. Lampas tao yung lalim ng baha. Kaya dito po sa amin, walang sisihan dito ang mga officials. Walang sinisisi na sino man. Kasi naintindihan namin kung gaano katindi yung bagsak ng ulan. Pero yung mga DDS po, hanap ng diferensya. Yan ang problema sa inyo. Kaya talagang hindi na kayo makakaulit. Lalo ninyong pinalulubog ang inyong politika kasi you just imagine sa gitna mga kababayan ng calamity, politika pa rin ang inyong mga ginagawa. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, hands-on. At ngayon po lumalabas ang kanyang Vice President, si Leni Robredo na. Kasi si Leni Robredo mga kababayan, inactivate niya yung kanyang angat buhay para sa relief operation at wala kang marinig na paninisi galing sa mga kakamping ngayon. Tumutulong sila sa ating gobyerno para sakluluhan mga kababayan yung mga nasalanta ng grabing pagbaha. O ito yung ating Pangulong Bongbong. Yan sabi dito, Marcos grants Robredo's request for rubber boats, sends assets to other areas hit by Christine. Walang politika po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman natutuwa mga kababayan yung ating Pangulo na sinalubong siya last week. Taga-Naga siya, si dating Vice President Leni Robredo. Pero, mga kababayan, pumunta pa siyang Sorsogon. Tumawid siyang Albay at pumuntang Sorsogon para salubungin yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa inauguration ng Sorsogon Coliseum po. Yun lang ang purpose niya, Yun lang ang purpose mga kababayan ni Leni Robredo. Afterwards, umuwi na siya papuntang Naga. Yan sabi po ni Senate President
Chis Escudero na siyang nag-arrange ng meeting po. It is a first step towards healing. Tuwang-tuwa naman mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang si Inday po gustong pugutan yung ating, ini-imagine daw niya na pugutan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. gusto pang ipahukay. Ganon katindi mga kababayan. O ngayon, pakinggan natin yung ating Pangulo. Report ito ng Manila Bulletin, courtesy ng RTBM, mga kababayan. Ulitin natin. Former Vice President Leder Bredo is asking for help, in particular yung mga rubber boats. How soon? Yeah, as soon as we can get in. As soon as makapasok kami. We will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats hanggang Mindanao. Kukunin na muna namin at dadali namin dito sa area na pangangailangan. We just got that report from Kamsur that half the province is underwater because they live in that the basin, Bicol River basin within Albay and Kamsur. Kaya yun ang talagang tinatamaan lagi ng baha. So as soon as we can, we will go in. As soon as we can. Kung kailangan, di naman mailipad ng helicopter yun. So kailangan truck ang magpapasok eh. Oo. So as soon as mag-clear, alam naman ng DPWH ang nagawin nila. Naka-monitor naman sila. Nandun naman ang mga tao nila, mga regional officers, para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. So wala we are at the mercy of the weather, as we always are. So we will just have to wait for the true effects of this typhoon, Christine. Diba, mga kababayan? Wala na yung politika po, yung Bicol region. Yung dating Vice Presidente po na isang dilawan, isang kakamping, nakiisa na po sa ating gobyerno. Wala pa itong Christine, nakiisa na po sa ating gobyerno. Habang yung dating Vice Presidente at mga supporters niya, inaaway yung ating Pangulo. Sabi nga po ni Chis Escudero, mali na sabihin natin na may bangayan between the Dutertes and the Marcoses. Walang nakikipagbangayan. One-sided lang po ito. Ang mga Duterte, si Inday mismo at ang kanyang pamilya, ang umaatake lang po na umaatake. Plus yung kanyang mga supporters. Hindi man po pinapansin ng ating Pangulong Bongbong. In fact, kinunan siya ng, pinipilit siya na kuna ng reaction ng mga reporters the other day tungkol sa naging pahayag, morbid statement po ni Inday. No comment po yung ating Pangulo. Nag-smile lang po siya. Although, yung kanyang anak na si Sandro Marcos at kanyang pamangkin na anak ni Amy Marcos, si Matthew Manotoc, sila yung nagpalabas ng statement. Pero yung ating Pangulo po, hindi na pinatulan yung masasama na mga pananalita ni Inday. Nasabi nga mga kababayan ng mga young guns, ng ilang mga senador, unbecoming po. At hindi nababagay na sabihin ng isang Vice Presidente. You see? So ito naman po yung report ng People's Tonight. Ipinag-utos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalabas ng 390 million pesos na pondo na tulong pinansyal para sa mga nasalanta dito po sa Bicol Region at Eastern Visayas sa Kamimarupa. Ayan po. Agad-agad mga kababayan na ipinag-utos ng ating Pangulo with the Speaker Martin Romualdez. Ayan po. Busy-busy yung mga volunteers ni Martin Romualdez at ng ating Pangulo sa Bagong Pilipinas. Busy-busy sila sa pag-re-repack. O diba? Ng mga ayuda. Yan ang ating mga leaders po. Hindi sa gitna ng calamity, politika pa rin po. Pero in fairness po, nagre-ready din daw si Inday ng tulong. Ito sabi dito sa Impact Leadership, OBP prepares for relief operations in response to Typhoon Christine. Ayan po yung picture na pinalabas nila
Ewan ko kung authentic ito. Yan o. Kaya lang parang, bakit tatatlong sako lang mga kababayan? Tatatlong sako ng bigas? Talagang may diferensya po. Pati relief operations nila. Imagine, tutulong ka buong Bicol Region, Mimaropa at Central Luzon, papuntang Pangasinan. Kasi ito yung dinaanan ng bagyong si Christine. Tapos, ang nire-ready mo, 3 sakong bigas. Nag-press release pa sila at pinicturan pa. Hindi na lang sana ninyo pinicturan. Napasama patuloy. 3 sakong bigas. At ilang bote ng tubig. Yan o. Yan o. Buong Bicol Region, Mimaropa, Visayas, at Central Luzon to Northern Luzon. Isang purok, kulang pa yan. O, diba, mga kababayan? Talagang may problema. May problema, pati yung mga handlers niya, may tama talaga po. Kagawad sa barangay, maintindihan natin. Kung kagawad sa barangay, gagawa ng relief operation, ganyan ka konti. Kasi kagawad sa barangay. Pero, vice presidente, ganyan ang relief. Wala nang ibang picture, oh. Yan man lang po. Wala nang iba po. Yan man lang, oh. Yan, report ng Impact Leadership 18 hours ago. The Office of the Vice President Sara Duterte announced that the Office of the Vice President Disaster Operations Center is currently engaged in planning and coordination efforts with various local government units affected by Typhoon Christine. On a Facebook post kahapon, October 23, the OBP said that the OBP Bicol Satellite Office is preparing hot meals for rescuers, responders, and affected families. Meanwhile, the OBP Cebu, Bohol, and Siquijor Satellite Office is also preparing hot meals for stranded passengers at ports. Additionally, the OBP Pangasinan and Cagayan Valley Satellite Office have prepositioned relief boxes for those impacted by the storm with their respective areas, while coordination efforts are already underway. The OBP DOC is also repacking relief items to be delivered to affected regions in Visayas and Southern Luzon. Yan man lang pang picture, oh. Ipakita ko sa inyo. Yan man lang, oh. 3 sakong bigas at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 yata mga kababayan na plastic pack ng mineral water, tapos 2 kaldero, 1 kawa, 2 kawali. May problema talaga po, mga kababayan. Whereas, tingnan ninyo po, si Martin Romualdez. Talagang si Martin Romualdez ang dapat na sumunod na presidente po. Tingnan naman ninyo po si Martin Romualdez. House mobilizes 411 million aid for Typhoon Christine victims. Diyan o, House mobilizes. Sabi po ni Speaker Martin Romualdez kahapon, the launch of a large-scale relief operations by the House of Representatives following President Ferdinand Marcos Jr. directives to assist families severely affected by Typhoon Christine. The operation includes the immediate release of 390 million in cash aid to be distributed across 22 districts in the Bicol region. Matindi po, Eastern Visayas and Mimaropa, as well as through 4 party list representatives. Ako Bicol, Bicol Saro, Probinsyano ako, and Tingog party list. Romualdez emphasized that no Filipino family will be left behind in government relief efforts. Additionally, House Deputy Secretary General Sophonias Gabonada reported that 62,500 relief packs worth over 21 million are being prepared for distribution.
This aid sourced from the Department of Social Welfare and Development Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS program aims to address the immediate needs of the affected families. Romualdez assured that the relief operation is a coordinated effort between the national government and the local representatives. He also encouraged the private sector and non-government organizations to support these initiatives, stressing the importance of solidarity in helping affected communities recover. So nakita na ninyo ang pagkakaiba? Yan po. Yan o. Nakadeploy agad yung mga tao. Yan sabi ni Martino. Rest assured, we will not stop at relief operations. We will push for sustainable recovery programs that will help these communities rebuild their lives. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Marcos. Walang pamilyang Pilipino ang maiiwan sa pagtulong ng pamahalaan sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ito ang pangako natin sa sambayanang Pilipino, lalo na doon sa mga matindi at naranasan sa kalamidad na ito. Ito po yung sinisiraan na party list, Ako Bicol, ng mga DDS vloggers. Sige po ang tulong nila. Yan o, 1 hour ago, yan o, busy sila sa relief operations. Yan o. You see? Busy po sila. Pati mga heavy equipment, dineploy mga kababayan ng Ako Bicol Party List para sa clearing operations. Dati Manila itong ginagawa. Yan po. Matik yan po. Yan. Busy po sa kanilang opisina. Dineploy na yung lahat ng tao dito. Mga volunteers, mga kababayan. Yan. May kagalakan habang nagtatrabaho, Bagong Pilipinas. Martin Romualdez, MR, kasama ng Ako Bicol Party List. Yan po. Charging station siya. Nagbigay sila ng libreng charging station dito po sa Embarcadero de Legazpi. Ganon kami rito po sa Bicol. Tulong-tulong at isinasantabi ang politika sa panahon ng calamity po. Nagtutulong-tulong muna. Ayan po, si Pido Garbin, dating Ako Bicol Party List Congressman at babalik muli. Siya yung tatakbo na congressman po, yung kapatid ni Saldico, si Kito ko. Yan o. Very active sila sa kasagsagan po. 18 hours ago, kasagsagan ng Christine. So makikita ninyo ang pag-asikaso po talaga. Diba, mga kababayan? Matik po. Habang nagpa-planning pa lang, may mga lugaw na po. Sa mga evacuation centers po siya, mga kababayan. Habang nagpa-planning pa lang po si Inday, na may 3 sakong bigas, ito na po, yung Ako Bicol Party List at saka si Martin Romualdez. Yan o. Yan, mga evacuation centers po. Talagang pinuntahan nila sa kasagsagan ng bagyo. Ito siguro kilala ninyo si Jill, Representative Ako Bicol Party List Jill Bungalon. Kasama sa Young Guns. Yan o. Na hinahamon ni Inday na magpa-drug test. Busy pa po sa pagtulong. Busy sa kasagsagan ng Christine sa pagtulong. Si Inday busy po sa paghamon. Wala talaga po sa hulog.
Ganito kami dito po sa Bicol. Huwag kayong mag-alala. Mga responsible leaders kami rito. We have responsible leaders. Wala kaming leader dito mga kababayan sa Albay na childish. Panahon ng calamity, politika pa rin yung pinagkakabisihan ninyo. Maiyan-iya naman kayo sa inyong sarili. Panahon ng calamity po, kasagsagan, dapat isang tabi mo na yung politika. Tama? Dapat doon muna tayo sa pagtulong-tulong. Pagkatapos, bakbakan uli po. Pag na maayos-ayos na po, pagka-clearing operations lang po, nakabalik na sa kanilang mga tahanan, yung mga mamamayan, balik bakbakan uli sa politika. Kasi mahilig tayo sa politika, pero sa kasagsagan po ng calamity, dapat ang focus natin po, doon muna sa pagtulong, isantabi mo na yung politika. Ito po yung DSWD as released by Presidential Communications Office. Tuloy-tuloy sila sa pagkarga ng mga relief. Dadalhin dito mga kababayan at sa lahat ng lugar na nasalanta. O ito po si Leni Robredo, kahit wala na sa gobyerno, na-appreciate natin yung angat buhay niya. 17 hours ago, nakaalis na patungong Naga ang mga truck na naglalaman ng mga in-kind donations na natanggap natin ngayong araw. Kasama rito ang 15 rescue boats mula sa Tanging Yaman Foundation, Pinma Foundation, Rescue Boat, Odoy Boat, Grab Philippines, Frontliners Kitchen at Borland Development Corporation na layuning palakasin ang kapasidad nating makatulong sa ongoing rescue operations sa Naga. Maraming salamat din sa ating mga logistics partners, 3DLs, Tracking Services, RAF International Forwarding Philippines Incorporated at GSS Gibbs PH. Walang humpay ang aming pasasalamat sa mabilis na pagtugon at pakikipagbayanihan ng ating donors at volunteers. Maraming salamat po. Ayan po si Leni Robredo. Wala na siya sa gobyerno. Pero yung angat buhay niya, mga kababayan, tingnan ninyo, busy na sa pagkarga ng mga relief. Yan o. Kita ninyo? Si Inday, nasa gobyerno, vice presidente. Ang nakita natin na picture, 3 sakong bigas at 10 pack ng tubig. 2 kaldero, 1 kawa, 2 maliit na kawali. Sino na ngayon ang lutang, mga kababayan? Yan na-deploy agad niya yung mga tao. Yan nakatulong na yung unang dinistribute na mga, you see? May Jollibee pa. Automatic sila. Yan automatic yung reaction nila. Si Inday nasa planning pa lang. Tapos gusto magpresidente. Yan ang update nila 9 hours ago sa unang araw ng relief operations para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Nakapag-abot tayo ng tulong sa 8,875 na pamilya at individual. Umabot na sa 4,210,305.46 ang pumasok na donasyon sa Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership at nasa 2,017,305.46 ang halaga ng in-kind donations ang ating natanggap. Nakapag-deploy din tayo ng 45 rescue boats upang palakasin pa ang kapasidad nating makatulong sa mga ongoing rescue operations. Maraming salamat sa ating mga donors, volunteers at partner organizations. Yan po. May proper accounting po si dating Vice Presidente Leni Robredo. Kaya marami yung nagtitiwala, maraming mga donors inaatake ngayon ng mga DDS vloggers. Mahilig daw manghingi. Mga kababayan, si Leni Robredo, siyempre manghihingi siya ng tulong sa mga kapwa foundation. Gano'n naman talaga yung mga foundation. Unang-una, wala na siya kasi sa gobyerno. Ang masama po, kung nasa gobyerno ka, manghingi ka pa rin.
na dapat ikaw nasa gobyerno, ikaw yung magbigay, ikaw pa yung manghingi. Tama po? So dapat pag nasa gobyerno ka, maghintay ka lang kung may mga taga-pribado na tutulong. Pero siguro, pag talagang matindi, you can appeal for help sa mga international donors. Pero ngayon po, hindi po ugali siya ng ating administrasyon na manghingi. Kasi we have still enough funding and logistics. Siguro, ang pwedeng hingi natin muna yung mga tulong kung kailangan na mag-rescue. In fact, activated na po yung EDCA sites. Ibigay ko sa inyo yung kwento. Yan po, Armed Forces of the Philippines EDCA sites to host US aircraft for storm response. Sabi po ni Browner. Kasi ito pa yung issue ng mga DDS vloggers. Sabihan niya nila yung mga EDCA sites, panahon ng mga calamities disaster, tutulong sila. O ito na po, yung sinasabi ninyo. Then sabi dito, to bolster the national government response to areas heavily impacted by Tropical Storm Christine, aircraft from the United States will be coming to the country and this will be housed in the EDCA Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Sabi po ni General Browner. Yan yung sabi niya during the conference na pinatawag ng ating Pangulo. Mr. President, in terms of airlift capability, we already have alerted most of our aircraft. But yesterday, we also coordinated with our U.S. counterparts and they are ready to send in their aircraft using our EDCA sites. Sabi po ni Browner sa ating Pangulong Bongbong during a situation briefing sa Camp Aguinaldo kahapon. If other countries are coming in, sabi po niya, we will also establish our multinational coordinating centers. At present, there are currently 9 EDCA sites nationwide. Yan po. Yan yung mga EDCA sites natin. The priority of the armed forces is to conduct search and rescue operations in Bicol region, which felt the initial impact of the storm and deliver relief assistance such as food and water. Mabilis po yung response, mga kababayan ng ating gobyerno. And mabuhay si Leni Robredo. Dati nagiging sentro siya ng ating mga komentaris dahil po sa mga atake niya sa mga Marcoses. But this time, nakipag-reconcile na po. So, welcome. Welcome po sa atin. Natutuwa yung mga Marcos loyalist, pati yung mga kakamping. Natutuwa po. Ngayon, galit ang mga Marcos loyalist sa ugali ng mga Duterte. Kasi kahit sa gitna mga kababayan ng calamity, politika pa rin yung kanilang ang kanilang bukang bibig, habang yung expectation sa kanila na dapat tumulong, ito nga po, yan ang pinagmamalaki nilang relief operation. Naglugaw-lugaw sila, dalawang kaldero, isang kawa, dalawang maliit na kawali. Wala pang laman. Yan nasa planning pa lang Ilan lang sila Kita ninyo? 6 lang sila po. 3 sakong bigas. Yan 10 pack ng tubig. Yan ang itutulong nila sa buong Bicol region. Isang purok lang po yan. Isang purok sa barangay. Kulang pa yan. Talagang hindi pwedeng pagkatiwalaan po ng pera ang Office of the Vice President. Tama pong binawasan ng 1.3 billion kasi inefficient po talaga. Hindi marunong. Walang proper accounting. Gaya nga po yun ang iniimbestigahan ng Congress. Galit na galit si Inday. Naging ballistic po. Nagwawala na po. Nagpa-presscon. Tinawag yung ating, pinagsabihan yung ating Pangulo. Nirate niya ng tanungin. At the scale of 1 to 10, ang grading niya, 1. hindi na marunong magpresidente. Tapos ini-imagine pa niyang pugutan ng ulo yung ating Pangulo at tukayin yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Ganon. So yung papresko niya, imbes makabuti, lalong napasama yung kanyang kalagayan kasi na-expose yung kanyang mental condition, mental health condition. May panibago na naman nga pong papreskon, ibigay ko sa inyo mamaya. Yung challenge niya na magpa-drug test.
yung mga congressmen daw. Kasi challenge siya na may psycho test. Rumisbak po. Bakit po ganun kalala yung baha dito sa amin? Ipakita ko po sa inyo yung situation. Lagpas tao. Sabi rito. Lagpas tao po. Yung baha. Tingnan ninyo. Matindi talaga po. Ganyan kalala, mga kababayan. Sabi may 14 na mga nangamatay, thousands evacuated as Christine Batters, Philippines. Ganyan po, katindi yung pagbaha. An aerial view shows a Coast Guard rescue the boat evacuating Coast Guard rescue boat evacuating residents to safer grounds in Pulangi Town, Albay Province, south of Manila. Sinuspend pa rin po, mga kababayan, ngayon suspended ng Palasyo Malacanang yung trabaho in government offices and classes o levels in the Bicol region. Ito po sa report ng ABS-CBN, nalubog sa baha ang Naga Metropolitan Cathedral. Yan hanggang tuhod po. Ganyan katindi po yung baha sa sa Naga, Metro Naga. Yan yung SM Naga, SM City Naga. Yan yung terminal, Naga City Terminal. Hindi man dati yan, ganyan kalalim ang baha. So tingnan ninyo yung mga bus. Yan kalahati ng bus na lang yung nakikita. Yan Bicol Central Station. Ganyan hanggang lampas tao po. So bakit nangyari po? Kailangan siguro ng comprehensive master plan, flood control, master plan, hindi lang Metro Manila and neighboring provinces, pati buong bansa na po. Kasi nga po, yung climate change, global warming, matindi na po ang pagbagsak ng ulan ngayon. 533 millimeter of rain in just 24 hours ang ibinagsak po dito sa amin. Ang normal rainfall po, nasa 321 millimeter of rain lang per month sa loob ng isang buwan. Pero yung 533 millimeter of rain, binagsak lang in 24 hours. Kaya hindi po kinaya ng aming mga river systems. Kaya nalubog ang buong Naga at kalahati ng probinsya ng Camarines Sur at dito po sa Albay kasi konektado siya. Yan po yung Bicol River Basin po. Yan Yan yung map ng Pilipinas. Dito yung aming lugar Albay, Sorsogon, ito yung Camarines Sur. Kalahati niyan, dito yung Bicol River Basin po. Nalubog sa tubig. Yan ito po yung Bicol River seen from Balungay, Calabanga, Camarines Sur. Umapaw siya. Napakalaking river po siya. Malaki pa to sa Pasig River. Hindi na nakayanan yung tubig. So siguro silted siya, kaya bumabaw siya. So kailangan yung comprehensive study po. Yung mga flood control projects na in-implement kung effective pa ba. Kailangan yung evaluation lahat. Ngayon, gusto ng mga DDS, hanap ng 5,500 flood control projects ng ating administrasyon, pero they're neglecting the 11,000, they're not mentioning the 11,000 plus na flood control projects nationwide ng administrasyon ni Digong. Tanong, nasaan na yon? Inanod na ba lahat yon? 6 years yung kanyang administrasyon. Wala man pong nagawa pagdating sa flood control. Tapos yung 3 years ng ating Pangulo, hinahanapan nila ng solusyon. Tama ba yon, mga kababayan? Sabi nga ng mga nagre-react, sa Japan sa Canada, in Europe, pati sa Amerika, pag nagbabaha ng ganito, kasi lahat ng bansa sa mundo, pari-parehas yung experience ngayon, flooding. Wala mang anyang ganitong sinisisi yung previous administration. Ang ginagawa nila, they're just taking actions, evaluating kung ano yung nangyari, then they are planning for solutions po. Evaluating kung ano yung problema at solusyon yung kanilang
focus ng atensyon, hindi yung sisi sa previous administration. Kaya lang, ano man ang asahan natin dito sa mga Duterte, na tingin nila sa kanilang mga sarili mga kababayan, sila yung pinakamagaling. Ngayon, kayo na lang po ang magsabi kung totoo ang kanilang claim. O ito yung lugar ni Dilima, Iriga City. Yan. Courtesy of Choi Moto, ang lakwatserong payaso na destroy po yung tulay doon. Natibag po ng baha, malakas na pagbaha, yung gilid ng kalsada, ay gilid ng river. Kaya yan po, not passable siya. Kasalanan ni Bongbong Marcos? Ang tawag dyan, mga kababayan, force majeure. Wala sa kontrol ng ating ng ninuman, mga kababayan. This is nature's wrath. So, ang kailangan natin is adaptation. We have to adapt sa changing climate, mga kababayan, and look for solution. Iyon ang objective ng ating Pangulong Bongbong. Hindi yung manisi sa previous administration. Kaya pinag-aaralan na po yung National Master Plan para po sa flood control. Kasi yung mga previous administrations, wala man pong walang ginawang plano. Ngayon, yung nagmamagaling na Vice Presidente, ito lang ang kanyang response sa calamity po. Yan lang, mga kababayan. Sila yung nagmamagaling, mga kababayan. Gustong to make over. Pag ganyan po, katapusan na ng mundo. Pag ganyan ang uri ng leader, mga kababayan. At saka, with all the reputation ng Vice Presidente na nasira po dahil sa paggamit ng confidential funds, hindi mapagkakatiwalaan ng kwarta, malamang walang tumulong. Tama? Walang proper accounting po. Si Leni Robredo po may accounting sa Angat Buhay funds, yung mga donation. Nakapost agad po. Si Inday, yung ginamit niyang confidential funds po, na hindi nga natin alam kung sino yung gumamit ng mga safe houses, na ang isang araw, ang renta po from 47,000 to 250,000 per night. You see? May lakas pa ng loob na magalit. Dapat ang magagalit yung ating mga mamamayang Pilipino. Kasi hindi niya maipaliwanag yung paggastos ng kwarta. Tama po ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.